pinaka-iniingat-ingatan na ebidensya at sikreto na itinatago ni Saldico at Martin Romualdez lumabas na at ngayon ay hawak na ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanong, iimbestigahan kaya ito? At ito, Mayor Isko Moreno, inisa-isa ang mga kawalang-ngiyaan ng mga congressman mapatungkol sa flood control issue. Ito na nga, sinasabi ko. Kumilos na si Isko Moreno, yari ka, Chua. Chihuahua. Chihuahua naman si Chua. Oo, eto na nga no, mga pag-uusapan natin ngayon ay mapatungkol nga ho dito sa flood control na hindi matapos-tapos. Hindi ho natin to tatantanan kasi unang-una, pera ho natin itong pinag-uusapan ho dito sa flood control. So bakit tayo magsasawa at hindi lang pera ko, kundi pera ng buong Pilipino ang nakalaan ho dito sa issue ng flood control, tapos ibubulsa lang ng mga hayop, ng mga magnanakaw. Wag na uy. So dito nga sa isang pahayag talaga ni Mayor Isko Moreno ay talagang ni-real talk niya or tinumbok niya etong mga congressman na talagang may sabwatan na nangyayari sa pagdating sa nakawan mapatungkol sa flood control. So ayan yung mga pag-uusapan natin na to. At ano nga ba etong iniingat-ingatang sikreto na ebidensya laban kay Martin Romualdez at kay Saldico na ibinigay at ilalabas na or inilabas na at nagulat nga daw etong si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa mga nakita niya dito sa sa ebidensya laban kay Saldico at Martin Romualdez. So mag-iisip tayo. Ano ba 'yun? Pwedeng video na planong pagpapabagsak kay Marcos Jr. ng kanyang pinsan. Conversation mapatungkol sa flood control. Ito ay isang video meeting or isang CCTV footage sa isang hotel na pinaplano ni Saldico at Martin Romualdez na i-impeach na si Marcos Jr. Ganun ba? Pagkatapos nilang i-impeach si BP Sara, isusunod na nila si Marcos Jr. Ganun ba? So maraming mga pwede tayong isipin kung ano nga ba itong mga ebidensya na to. Ito po legit ha. Hindi po ito prank. At hindi lang po ito clickbait, kundi ipapakita ho natin yan mamaya sa inyo. So ano nga ba itong ebidensya na to? So siyempre, bago tayo pumunta doon, dito muna ho tayo. Siyempre sa usapang flood control. Asan yan? Dito muna tayo ha. Ito, ila-live check na ang mga hayop. Sabay ng investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects, inuutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malawakang lifestyle check sa lahat ng opisyal ng pamahalaan. Maganda yan. Mga spekulasyon sa posibleng pananagutan ni DPWH Secretary Manuel Bonoan, nilinaw ng palasyo na nananatiling tiwala ng Pangulo sa kalihim. Narito ang balita ni Creslin Cataro. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon patungkol sa maanumalyang flood. Ipinag-utos? Yung uso niya, buong-buo kasi. Ipinag-utos, hindi utos. Huwag mo kasing diinan. Pangulo. Control projects. Ito ang inanunsyo ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro sa ginanap na press briefing sa Malacanang nitong Miyerkules. Anya, magsisimulang ipatupad ang lifestyle check sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways. Gayunman, nilinaw ng opisyal na bawat ahensya ng pamahalaan ay may kapangyarihang magsagawa ng lifestyle check sa ilalim ng kanilang nasasakupan. Nang tanungin kung paano masisiguro ang independensya ng investigasyon, lalo't ang mga ahensyang iimbestigahan ay siya ring magsasagawa nito, sagot ni Castro. Asahan po natin dapat at bigyan po din natin sila ng karampatang tiwala
Wow! Kapag pinakita din tayong anomalya sa kanilang pag-iimbestiga, Wow! magiging questionable rin po ang kanilang trabaho at malamang Sana. tama rin sila sa pag-iimbestiga. Wow! Ang diin niya na ang isinasagawang aksyon ng Pangulo ay hudyat na rin para sa iba pang ahensya ng pamahalaan gaya ng Commission on Audit, Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs at mga lokal na pamahalaan na magsagawa ng investigasyon. Tiniyak din ng opisyal ng palasyo na ang investigasyong ito ay malawakan at non-partisan. Iginiit pa ni Castro na tiyak na sasampahan ng kaso ang sinumang mapapatunayang sangkot, maging ito man ay opisyal, kontratista o politiko. Magdidimanda po talaga sa sampa ng kaso ang dapat masampahan ng kaso. Ba? Walang sisinuhin, walang malapit sa puso, Eh po tayo nakasuhan nyo na si Romualdez. Tsaka si Saldico. Puro kayo ganyan eh. aliado kung sino man ang involved dito, sasampahan ng kaso. Aba! Nilinaw naman ng palace official na wala pang eksaktong timeline kung kailan may sasampa ang mga kaso laban sa mga sangkot sa naturang irregularidad sa mga proyektong flood control. Samantala, kaugnay ng mga espekulasyon tungkol sa posibleng pananagutan ni DPWH Secretary Manuel Bonoan, sinabi ni Castro na wala pang indikasyon ng anumang pagbabago sa tiwala ng Pangulo sa kalihim. To. Sa ngayon, wala naman pong nababanggit na anuman ng Pangulo. So kung meron man magiging aksyon patungkol kay Secretary Bonoan, hintayin na lamang po natin. So as of the moment, nandiyan pa rin po ang trust niya. Wow, English yun Binigyan din ng administrasyon ang pangangailangan ng tuloy-tuloy na pagsusuri sa mga record ng DPWH upang matukoy kung sino ang nasa likod ng mga proyektong dapat sana'y nakatutulong sa paglutas ng malawakang pagbaha. Ngunit ngayon, iniimbestigahan dahil sa umano'y irregularidad. Sa kasalukuyan, ani Castro, 11 flood control projects na ang personal na nainspeksyon ni Marcos, kabilang ang mga proyekto sa Marikina, Iloilo, Bulacan at Benguet. Ginawa ito ilang araw matapos makatanggap ng mga reklamo ang Malacanang sa pamamagitan ng sumbong sa Pangulo.ph. Batay sa ulat ng PCO, nitong umaga ng Miyerkules, umabot na sa higit 9,000 reports ang natanggap ng palasyo na may kinalaman sa flood control projects. Nakaduda-duda ang implementasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Hindi, alam nyo etong tawag dito, etong lifestyle, no, lifestyle check na gagawin ng administrasyong Marcos. Unang-una, hindi ito binubulgar. Hindi ito pinagsasabi. Dapat ito biglaan. Biglaan. Kasi ito napakabilis lang na pwede nilang itago yung kanilang mga kagamitan, yung mga involved nga rito, lalong-lalo na yung mga congressman. Yung mga senador. Kung meron man, 'di ba? So, napakabilis nilang napakabilis nilang itago, iba ng pangalan kasi nasabi na. At baka nga ito ay tawag dito alam niyo yun, baka ito ay talagang naka-set up na rin. Kasi paano mo mahuhuli ng lifestyle check yung mga yan kung pinagsabi mo na? 'Di ba? Parang ang labo. Yung lifestyle check na yan, dapat biglaan. Hindi mo dapat inaanunsyo, hindi mo dapat sinasabi, anak ng teteng naman, ginagawa nyo naman kaming tanga kayo. Hindi kasi, isipin nyo, halimbawa lamang, ganito, gagawin sa droga. Magpapadrug test po ang Pangulo sa mga congressman at senador sa September 30. So gagawin nung iba dyan, hindi na magdodroga. Ang gagamutin na nila yun. May pera pa yung mga yan. So syempre, maghahanap yan sila ng kung ano yung pwedeng panggamot dyan. So makakabuelo agad sila. Eto, yung lifestyle check na yan, hindi yan Kung tayo na sabi ko sa inyo, palabas lang to. Magla-lifestyle check ay nanunsyo mo, hindi nakapag-prepare yung mga gago. Ay, ako talaga. Hindi naman, totoo naman makakapag-prepare yung mga gago dyan, isipin nyo maigi, inanunsyo agad. At dapat hindi yan inaanunsyo. Hindi agad yung sinasabi. Ba't yung sinabi? Bakit yung sinabi, Auntie Claire? Ay, naku po. Kawawa naman tong mga
Wala man lang nagsasuggest. Wala man lang nagsasalita. 'Di ba? Wala man lang nagpapayo na dapat hindi mo na nilalabas sa media kasi makakabuelo yung mga siraulo. Mas mabigat pa umano sa mga flood control projects ang mga isyong kinakaharap ng iba pang kontrata ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay Senadora Amy Marcos, may malaking personalidad at politikong nakikialam sa bilyong-bilyong budget ng gobyerno. Narito ang balita ni Troy Gomez. Sa isang pahayag ibinulgar ni Senadora Amy Marcos na hindi lang flood control projects umano ang bulok sa DPWH kundi may mas malalaking anomalya pa sa supply contracts. Bulok talaga yung sistema ni Bonjing. Bulok talaga yung sistema ginagawa. Hindi lamang yung flood control, mas malala pa nga yung iba eh. Yung supply contracts para dyan sa road, yung mga road barrier, yung mga cat's eyes, yung dating mga netting, yung mga solar, street light. Mas malala pa nga yung mga contracts dyan. Gate ng Senadora, kahit paano ay may nakikitang Dapat alam ng kapatid mo yan. Siya yung presidente, siya yung huling pumirma ng budget. Isa sa mga pumirma ng budget, pangulo siya, dapat alam niya yan. Anak ng teteng naman output sa flood control projects pero mas malala ang mga kontrata na anyay kalokohan at kontrolado ng mga politiko. Siyempre naman, pinapakialaman ng todo-todo ng mga politiko. Talaga naman ang sistema ay bulok at si Bonjing. Maraming pananagutan. Dagdag pa ni Marcos, maayos ang National Expenditure Program o NEP na galing Malacanang at DPWH. Pero biglang nagbabago kapag dumaan na sa deliberasyon. Pag yung GAA na yan, naging GAB na, masisindak na lang kami dito sa Senado, yung mga flagship project ng Presidente, tanggal na, ilalagay sa unprogrammed na alachamba. Samantalang, yung mga kalokohan na per district, ayan, libo-libo, bilyon-bilyon, maabot ng trilyon-trilyon. Doon kami nagugulat eh. At bagamat walang pinangalanan, tila malinaw ang tinutumbok ng Senadora. Wala namang sinasabi, ikaw nagsabi nun. Kasama yung Hansi. Maraming bonjing doon. Sampakan ng daming baby bonjing. Pag sinita mo, nag-iiyakan. Para kay Senator Amy Marcos, hindi matatapos ang bulok na sistema hanggat hawak ng politika ang proseso ng budget. At ang mas nakababahalaan niya, mas marami pang kalokohan bukod sa flood control projects. Okay alam mo, Senator Amy Marcos, dapat yung mo dyan, si kapatid mo. 'Di ba? Dapat kinakausap mo na ganito. Utol, yung grabe na magnakaw yung yung si Bonjing. Oo, baka pwede mo namang sawayin, 'di ba? So ganun dapat, hindi yung puro ka ganyan, puro ka porma, wala ka namang ginagawa puro ka ganyan Puro ka parinig, tapos hindi mo naman na-action. Ati ka ng presidente, naku po. Dapat ka nga maituturing na isa ka sa pinakamalakas na senador dahil kapatid ka ng presidente, tapos ngayon wala kang binatbat. Puro ka lang parinig. Ito, pakinggan natin si Mayor Isko. Itong mga issue sa flood control project. Kamusta naman po ang estado dito sa Maynila? Alam mo siya, ang nakakalungkot na sitwasyon namin mga taga Maynila, I for one as mayor of the city is not knowledgeable on the so-called news that there is about 215 flood control projects in the city and there is about 14 plus billion pesos. Grabe, and we are the biggest laking pera na chunk of the budget with regard to flood control project in Metro Manila. And the irony of it is that kami rin ang pinakabaha. So what happened to the flood control? Yun nga yung masakit dyan Ang laki-laki ng budget ng Maynila pero lagi silang baha. Anong meron? 'Di ba? Ano dapat gawin? Dagdagan yung budget? Hindi solusyon ng budget. Bastante naman yung budget 'Di
'Di ba? Wala nang problema sa budget. Ang problema yung naghahawak ng budget. Yan ang may problema niyan. Kaya nga yung sinasabi ni Benny Abante na dapat daw mayor daw ang dapat din tuguisin, hindi lang daw congressman. Ulul. Alam ko naman na Panama yung kay Mayor Isko tsaka kay kay Magalong eh. Oo, tigil-tigilan mo kami, Benny, ha. Projects. Then when I found out the other day about the news article, so talagang nagsiyasat na kami ng gusto. In fact, I wanted to share it to you for the first time. Yan na. So, nakuha na namin yung list ng flood control. This is about 203 of 215 data that were made available through some research and digging. Kundi pa kami nagukay, kundi pa kami nag-research, hindi namin malalaman. Lahat itong grabe, no? Na to, walang permit, walang Naku po. abiso. Hindi Naku po, sino mga congressman dyan? Sinong mga congressman dyan? Walang permit, walang abuso. Walang abuso. Walang abiso. Puro abuso. Naku po. alam sa syudad. Most of these are District 6, 3, and 2. At ngayon, hinihimay-himay pa namin kung nasaan yung pinakamalaking flood control dito sa syudad. But generally, the entire city has about 14 billion. And yet, as you can see, 14 billion? Nababalita sa Laki nun. ABS-CBN at saka sa ibang channel. Tuwing umuulan, baka kagad ang Maynila, ang Lotong. Totoo. Pati City Hall, binabaha. So what happened to our flood control project now? And the irony of this is that alam din ng mga mambabatas, ng mga congressman, na sila ang nagpasa ng batas. Yun na. Anong klaseng batas? Republic Act 7160 Ngayon na. o 7160 or what you call Local Government Code. And under Section 26 and Section 27 of the Local Government, kailangan nilang ipagpaalam sa punong lungsod ito mga proyektong ito. Bakit hindi ipinaalam sa amin? May tinatago ba sila? Bakit hindi naging epektibo? Gawa na ba? Kung gawa na, mas malala. Bakit? Ginawa na, baha pa rin sa Maynila. Yun yung masaklap doon. Kaya hindi nagpaabiso, kunwari ginawa, pero ba't baha pa rin? Diyan kayo magtataka diba? Sinasabi nila na gawa. May napanood nga akong interview ni Chua Tawang-tawa ako, sabi niya, buti daw may mga ganyan. Tangina, proud ka pa sa ginawa mo? Wala nga mga permit yung mga itinayo mo, nayupak ka. Kawawa naman yung mga television. At lahat ng ito walang permit Walang lahat. May isa nga silang ginagawang kalsada, binigyan namin ng permit. So, katulad nung Sunday, yesterday, Monday, nag-iikot ako. Biglang may ginagawa palang flood control doon sa United Nations. Kung di ko pa masisita, hindi pa natin malalaman. Kasi hindi nila pinagpaalam at walang permiso. So this is, that's why I support the statement of the President Bongbong Marcos, when he said the other day that all national government projects, especially flood control projects, kailangan ipagpaalam sa lokal na pamahalaan. At ang nakakalungkot, tama naman. hindi lang pala ako nag-iisa. Pati yata si Mayor Joy Belmonte and other mayors and even governor doesn't know that may flood control project pala sa kanilang lokalidad. So this is something that we... Tsaka ito, ang kataka-taka dyan, bakit walang mga permit? Bakit hindi sila nagsasabit ng permit sa mayor? Ba't hindi sila kumukuha ng permit? Yun yung kataka-taka dyan. Ano yan? Para hindi malaman na may tinatayong project doon? Para walang record? Ganun ba? Katarantaduhan niyang ganyan. May napanood nga akong isang congressman na Tolonges. Sabi niya,
Bakit daw masyadong sinisilip ni Mayor Isko yung tawag dito, yung mga wala daw permit na mga establishment. Sa isip-isip ko, tarantado ka ba? Kayo nagpapatupad ng batas na kailangan yung permit na yan, napaka-importante ng permit, tapos ngayon parang binabaliwala nyo. Gago ka ba? Sabi ko, anong klaseng congressman to? Yung congressman ka, batas, hindi mo alam? Napakahalaga ng permit na yun. Tapos ngayon parang sasabihin mo na hindi mahalaga ang permit, at least may nagagawang proyekto. Gago! Anong gagawin mo sa isang proyekto kung ano naman yan, walang permit yan, kung hindi dumaan yan sa batas? Ito yung hirap eh. Alam nyo, saan ba natin nakita itong mga ganitong sistema na hindi idinadaan or parang binabaliwala ang batas? Dito lang, sa Administrasyong Marcos. Ang dami nilang ginawang, ang dami nilang ginawang paglabag sa batas. Pagdakip kay Pangulong Duterte, kay Pastor, pangigipit sa kay OJC, kay Tebes. Ang dami nilang batas na nilabag. 'Di ba? So doon, kaya nga sinasabi ko kung ikaw ay magandang ehemplo sa mga nasasakupan mo, ay maganda rin ang balik niyan. Maganda rin ang dunong na makukuha niyan sa'yo. Katulad na lang yan, halimbawa, kay OJC, okay si Pastor, lahat ng member okay. Sa Davao, disiplinado ang mga tao dahil disiplinado din yung namumuno sa kanila. Sino ba yun? Mga Duterte. O ngayon, ikukumpara natin ng administrasyon. Yung administrasyon nga, yung presidente, nilalabag yung batas. What if pa yung mga nasa baba niya? O sino ba yung mga nasa baba niya? No? Yung mga congressman. O yung mga, mga mayor, gobernador. O, dun pa lang eh. Kaya nga, sabi ko nga, nakakagago lang na isang congressman na magsasalita. Nakalimutan ko kung sino kasi yun eh. Pero parang narinig ko talaga yun na silip daw ng silip si Mayor Isko Moreno sa permit. Nakakatulong naman daw yung proyekto kahit walang permit. Wala naman sinasabi wala naman sinasabi si Mayor Isko na tawag dito na hindi nakakatulong yung proyekto na yon. Ang sabi niya, lumabag kayo sa batas. Bago nyo sana itayo yan, dumaan muna kayo sa Office of the Mayor at kumuha kayo ng permit. Pag okay naman yan, edi aprobahan yan. Pero bakit kaya nga nakakapagtaka, katulad niya, may nakita siyang flood control, wala siyang kaalam-alam, wala rin permit. At ito doon, pangbabastos. Hindi nila ginalang ang Office of the Mayor. Biruin mo, magtatayo ka ng flood control dyan, walang kaalam-alam yung mayor. Tanga ka ba? Diba? Kagaguhan yun. Need to stop. Kami, willing kaming sumuporta sa lahat ng pagawaing bayan. Mano pat pakikinabangan ng tao. Tama. But it seems, itong mga proposed flood control na sinabi ng isang congressman na isinabatas nila ay hindi nagiging epektibo. O kung ito'y nagawa man o hindi pa. O katulad sa Sunog Apog sa District 2. Mabiriin ninyo, 8 taon nang hindi gumagana. O gumastos na ng 700 million. So it seems that hindi epektibo yung ginagawa nila. Kasi unang-una, walang proper coordination. Magkakausap ba yung drainage system na ginawa nila? Malamang sa hindi. Kasi as far as concerned, tama. Walang halos ang baha dito. Ambon pa lang sa langit baha na sa Maynila. Nakakalungkot, nakakawa. So that's why it's high time to put an end to this. DPWH and their contractor and the sponsored congressman should stop from doing this. I mean, not only in our city, but it goes to everyone.
Malaking impact. Tsaka hindi, sa totoo lang, ang daming nadidemonyo pagdating sa pera. Kaya yan din yun lagi kong, kaya siguro kahit papano tuloy-tuloy yung blessing din sa buhay ko. So ko lang ma-share ko lang sa inyo. Kaya rin siguro hindi ako mayaman, nangungupahan nga lang ako ngayon eh. Pero yung ako kasi napakasimpleng tao ko lang eh. Yung tipong may pagkain, pang pamilya ko, sapat na sa akin yun. Pero hindi nawawalan ng blessing. Yung paggising mo pa lang sa umaga, blessing na yun. Paggising mo sa umaga, wala kang kaaway, lahat ng paglabas mo sa inyo, binabati ka ba, napakasarap po nun. At yun yung nararanasan ko araw-araw. Totoo po yan. Yan ang nararanasan ko dito sa amin araw-araw na kapag lalabas ako dyan. Ewan ko lang, may galit sa akin dito sa amin ha. Hindi magsuntukan kami. Pero walang ganun. Alam nyo kasi pera talaga eh. Pera yung nakapagpabago ng utak ng tao. Yan ang pinaka number one. Kapag ang pera sinakop ang buong kaluluwa mo, diyan ka na magiging demonyo. Kaya nga itong mga kurakot sa gobyerno, yung iba naman dito hindi naman nagsimula na korap eh. May sa totoo lang, yung iba dyan hindi naman nagsimula ng korap yung mga yan. Na-impluwensyahan lang sila. At nung panahon na na-impluwensyahan sila, alam ko nung una nagsisisi sila. Pero nung nakatikim sila ng limpak-limpak na pera, doon yun yung sinasabi ko na babaluting ka ng sistema ng pera. Pati kaluluwa mo kakainin ng pera. At kapag kinain na ng sistema ng pera, ng korupsyon, yung kaluluwa mo, wala ka ng pakialam sa mga masasagasaan mo. Bakit? Etong flood control. Sino ba nasasagasaan dito? Buong bansa? Buong kapwa mo Pilipino. Magsimula sa lolo't lola nila, magulang, hanggang sa anak, hanggang sa bata, na maaaring mamatay dahil sa baha, yan yung mga sinasagasaan mo. Na samantalang ikaw, anytime, pwede mong mabili yung gusto mo, pwede kang bumili ng mga sports car, luxury bag, luxury watch, mga mamahaling damit, pero yung pinambibili mo niyan, doon galing sa mga kababayan mong kapwa mo Pilipino na naghihirap dito sa Pilipinas. Kaya kayo mga kababayan, wag kayo magpapasakop sa pera. Kahit ano pang blessing ang dumating sa inyo, magpasalamat kayo. Maaari kahit papano magbigay kayo ng share. Mag-share niyo yung blessing na dumadating sa inyo. Pero wag ubus-ubus ha. Siyempre magtira ka rin na para sa sarili mo. Ang pangit din naman nun na magti-thank you ka sa blessing tapos ikaw lang din nakikinabang, saklap naman nun. Mag-share ka din para di ba? Yun naman ang dapat naman talagang ginagawa. So, yung pera na yan dapat hindi ka magpa-under. Hindi ka magpa-sakop sa hiwaga ng pera. Kasi once na sinakop ka yan, puta na, magiging demonyo ka talaga. Kagaya nun yung mga kurap dyan. Soon, magkakamatay din kayo. Hinilig. Hinilig Grabe ka, Jiggy Barra, sama mo. Sila na 200, pati kami nagbulat na 200, tapos gano'ng katindi ang baha. 215. Lampas pa pala, 215. Oo. Ano po ang napansin niyo na klase yung ginawa nilang flood control project? Grabe, no? Anong type? Wala pa rin ako napapansin. Yung sabihin na Ang kulit ni Yorme, no? 215, gano'n na po karami yung nagagawa? Sabi ni Yorme, wala naman ako nakikita. May ghost din ba dyan, Yorme? May ghost project din pala dyan. ano po yung may catch basin ba? Doon saan naikutan nyo, na-mention yun? Yung puro shit piling. Oo, ganun. Puro shit yung ginagawa nilang. Shit. Yung shit piling ba yan? Hindi, yun ang tinatawag na shit piling. Yun ang ginagawa nila. Yung isang nakita ko, ganun. Tapos yung mga pumping station na hindi gumagana. Nakatenga. Ito, doon sa District 6, may isang pumping station, de baterya. Tanginang yan. I swear, you can go now and check.
Tanginang yun. Sa Ang laki-laki ng budget sa pumping station tapos di baterya. Kabuisitan talaga yan. dam ka. Okay? Puntahan nyo. Kung hindi pa binilihan ng baterya ng isang araw, hindi tatakbo. Tangina. Bakit? Bakit walang power connector? Kasi nga walang permit. Kaya hindi makapag-apply sa Meralco. Yun lang. Because of that, negligence on the part of those who did it, negligence na hindi nila ipinapaalam sa lokal, hindi sila humihingi ng permiso, hindi sila nakakuha ng kuryente. Kasi without the permit, hindi ka naman bibigyan ng Meralco. Alam mo bakit? Ordinaryong bahay nga eh. Kapag nagpagawa at mag-a-apply na ng kuryente, anong hinahanap sa ordinaryong tao? Building permit. Kasi in the absence of that, hindi bibigyan ng Meralco. Kaya yung pumping station doon sa Damca, Santa Mesa, de baterya. I saw it. I saw the video. It was sent to me. Kung hindi pa bumili ng baterya, malamang hindi pa gumana yun. So these are the things that concern na ng taong bayan. So yan pala yun. Yan pa yung isang problema dyan. Yung about sa tawag dito, sa permit. Paano nga naman makakagkaroon ng kuryente yung pumping station wala silang permit, hindi sila approvean ng Meralco nga naman dun. Grabe yun. Bakit sobrang mahal ba ng permit? Wait lang, ako wala pa kasi akong businesses. Kaya hindi ko alam ang pagkuha ng permit. Pero alam ko na dapat mo talagang kumuha ng permit kapag may mga ganyang proyekto ka. Bilang respeto at yun naman talaga nasa batas. Pero pinagtataka ko, ba't hirap na hirap kumuha ng permit etong mga kontraktor o kung sino man yung gumagawa ng mga proyekto dyan sa Maynila? Anong meron, di ba? Nakakapagtaka. Oo. So dito naman tayo sa komento ni Attorney Topacio. Mapatungkol ho dito sa flood control. So yan o, may hamon kay Bangag tuloy. Kay Marcos Jr. Pasok. Nakikita ko kay Pangulong Marcos talagang napakabagal po at parang palabas lang ang ginagawa niya. Kung talagang seryoso po ang ating Pangulo, nananawagan po kami sa kanya. Appoint the independent commission right now. Ilagay nyo bilang chairman si Mayor Magalong at punuin nyo po yan ng mga tao na mga retired na mga justices na walang kinikiligan. Kasi may mga retired justices na namumulitika, wag po yun. Naku, parang kilala ko yun na talagang parehas, mga retired military officers na talagang parehas. At yan po ang inyong pag-imbestiga. Hindi nila gagawin yun, Attorney Topacio, no ka ba? Pag ginawa nila, hindi nabuko sila. Hindi nila gagawin yun. Pag ginawa nila, dibistado sila. Ngunit ang aming pag-asa na lamang ay nandito nga po sa Blue Ribbon Committee ni Senator Rodante Marcoleta. Yan. At sana po, iyan po ang magkaroon ng resulta upang magkaroon ng mga bagong batas na ang layunin ay hindi na po maulit yung ganitong klase ng anomalya. Yan, kay sa dating PNP chief na si Torre po ay panakip ay very suspicious. Bakit ngayon? July pa pala. Sumidan na 250,000 lang ang kapital ay nakakapag-acquire ng multi-billion peso flood control projects. DPWH po ang dapat sisihig dyan sapagkat sila po ang nasa Bids and Awards Committee. And then, mga nakatenga lang, no? Sa ating kaalaman na ang mga congressmen ang pumipili ng district engineers. Sila po ang pumipili ng projects. Marami pong kongresista ang contractors na rin po. Bakit hindi sila sali? Bakit yung mga contractors lamang? Para sa akin po, while sila po ay may partisipasyon dito sa
kontrobersya na to. Sila po ay sila ang pinakamaliit na player dito sapagkat ang marami po sa kanila, nakakausap ko rin po in confidence, napipilitan lamang sa patakaran ng DPWH at ang mga congressmen kung paano magsagawa ng project. Yung kahalagahan po na dapat hindi magpalihis. Napipilitan lang sa patakaran ng DPWH. Naku po, dapat dapat malaman ng Senado yan. At dapat mapag-usapan yan sa September 1. Aba, magandang yan Magandang yan, oo. So, yun nga lang, medyo delikado ka dyan, Atty. Topacio, baka suwang ka ni Bunuan, bilyonaryo daw yan. Sa tunay na issue ang taong bayan, lalo na dito sa kontrobersyal na flood control projects po, Attorney. Opo, katulad po ng nabalita ninyo, eto nga pong BIR is now in on the action at iniimbestigahan daw yung mga kontratista. Good, follow the money. Ngunit, imbestigahan din po natin yung mga DPWH officials. Imbestigahan din po natin yung kanilang mga lifestyle. Tama. Pati yung mga congressmen, mga opisyal ng House of Representatives na biglang lumobo. Yung SALN at ang daming mga sasakyan, alam na, pinopost pa nga sa social media, ang daming mga designer bags. Tignan po natin kung yung kanilang lifestyle ay suportado ng kanilang sweldo bilang mga miyembro ng House of Representatives at yung sweldo ng mga empleyado ng DPWH. At nagtataka pa po ako, Sir Jade, Sir Admar, bakit walang nasususpinde ni isa moto from the President? Kung ako may Presidente, sususpindihin ko na yung DPWH Secretary ko Tama. Sapagkat he is on top of the situation. Kung hindi pa nabulgar yung flood control, kung hindi pa bumaha ng bumaha, hindi pa mabubuking, anong ginagawa ng sekretary mo? At anong magagawa ng galit niya? At yung paano tatanggalin, Atty. Topacio, kung magkakuntsaba sila? Ayun yung masakit dyan. Kung magkakuntsaba sila? Yun yung mahirap dyan, di ba? Kita niya sa mga flood control projects, hindi puro pakitang tao lang, puro palabas lang, only for optics, moro-moro lang yon. Tsaka, Attorney, bakit kaya mabilis sila doon sa mga pangalan na inilalabas po nila, yung mga nakapangalan, yung resibo doon sa confidential fund ng pangalawang Pangulo, pero napakabagal naman na mabangkit sino yung involved na mga politiko dito sa controversial na flood control projects? Opo, tama po yun. Bakit yun lang ang ginagawa nila? When alam naman po ng lahat na ang daming mga nandyan po House of Representatives na maaring sangkot dito. Naglabas sila ng 15 contractors. Ba't ayaw nilang sabihin kung sa likuran ng mga contractors na yon, sa mga kumpanyang yon, ay may involvement ang mga miyembro ng House of Representatives? Yan din. At hindi lang sa House. Baka meron din sa Senate at sa mga mayors and gobernador. Hindi lang din sa House para maging patas tayo, kasi baka masyado na silang umiyak Yan nga yung pinupunto natin dito na bakit ang tagal yung sa kay BP Sara nga ang bilis nyo aksyonan pero bakit itong sa flood control wala kayong ginagawa? Anong mapapala natin sa kakagala ni Marcos sa mga distrito? Ano mapapala ho natin doon? Wala tayong mapapala doon. Wala tayong mapapala doon kahit ikutin niya pa lahat yan. Bakit? Mababalik ba yung pera na ginastos dyan sa mga flood control yan? Hindi. Bakit? Mababalik ba yung mga yung bilyong halaga? Mababalik ba? Yung mga nasirang flood control, maayos ba pag dumating si Marcos? Hindi. Ang maganda dito, kagaya ng sinabi ni Atty. Topacio, alamin kung sino yung mga nasa likod ng mga kontraktor na yan. Kagaya ng sinabi ni Marcos, tsaka ito pa, sinabi ni Marcos Jr. na mahiya naman kayo. Sa zona niya So sino ba yung mga nasa harapan?
Sino ba yung mga sino ba yung nasa harapan ni Marcos Jr. habang sinasabi niya yon sa sona niya? O, di ba mga congressman? Di ba mga politiko? Hindi naman mga kontraktor yung nandun sa loob, ah. O sabihin na natin na may kanya-kanya sila mga company, yung ibang mga congressman dun. Pero congressman pa rin ang mga sinasabihan ni Marcos Jr. So, bakit hanggang ngayon hindi na-action na ni Marcos Jr.? Hawak niya na yung hawak niya na yung mga pangalan ng kontraktor. O, di ba? Patawag niya lahat yan, kausapin niya, paaminin niya. Ba't hindi niya magawa? O baka sadyang eto ay papaniwalaan na lang talaga namin na palabas lamang ng Administrasyong Marcos para masabi lang na tinatrabaho nila ang issue sa flood control. Yan ang mahirap dyan. Representatives. Yun po ang aking kinakataka. At isa pa po, yung mga maiingay sa Senado, na napakabilis tumayo kapag ang issue daw ay accountability, transparency. Bakit wala tayong naririnig sa kanila? Selective ba ang kanilang panawagan sa transparency at accountability? So yun po ang pinagtataka ko kasamang Jade, kasamang Admar. Tsaka attorney, nababanggit na nga nitong si Mayor Benji Magalong ng Mayor for Good Governance at itong si Senador Ping Lacson kung paano yung nagiging hatian sa mismong proyekto na kung ihahambing sa hatian ng mismong politiko o kongresista, kung sino man yung nakatoka dyan, di hamak na mas malaki kumpara dito sa mga kontraktor. Pero ang kontraktor agad ang napapangalanan, attorney. Opo, tama po yan at mabuti na pansin nyo na yan. At yan pong at tungkol kay Mayor Magalong, matagal na pong nagbo-volunteer yan to head an independent commission. Napakaganda po ng reputasyon ni Mayor Magalong. He is the person who sacrificed his ambition to become PNP chief para lamang lumabas yung katotohanan doon sa tinatawag na Mabasapano Massacre, yung napatay yung sa 44. And yet, etong ating Pangulo, napakabagal at tagal na po namin nananawagan sa PDP na i-appoint si Mayor Magalong bilang head ng isang independent commission. Hindi nga namin kapartido yung si Mayor Magalong, pero aming inirekomenda. Ngunit kahapon lang yata o isang araw, doon lang nag-usap ang Pangulo sa si Mayor Magalong at hanggang ngayon, wala pa yung sinasabing independent commission. Kung sa Ilocano mabayag ang ating Pangulo, babagal. Attorney, si Jade po ulit ito. Umaasa pa rin ho ba kayo sa Partido po Demokratiko Pilipino na may mapapanagot sa ilalim pa rin nitong kautusan ng Pangulong Bongbong Marcos laban dito sa mga korap dito sa flood control projects? Umaasa po kami, siyempre po, yan ay para sa ating bayan, sa kapakanan lahat. Ngunit, sa nakikita ko kay Pangulong Marcos, talagang napakabagal po at parang palabas lang ang ginagawa niya. Kung talagang seryoso po ang ating Pangulo, nananawagan po kami sa kanya, appoint the independent commission right now. Ilagay nyo bilang chairman si Mayor Magalong at punuin niyo po yan ng mga tao na mga retired na mga justices na walang kinikiligan. Kasi may mga retired justices na namumulitika, wag po yun. Mga retired justices na talagang parehas, mga retired military officers na talagang parehas. At yan po ang inyong pag-imbestiga. Ngunit ang aming pag-asa na lamang ay nandito nga po sa Blue Ribbon Committee ni Senator Rodante Marcoleta. At sana po, iyan po ang magkaroon ng resulta upang magkaroon ng mga bagong batas na ang layunin ay hindi na po maulit yung ganitong klase ng anomalya. Kaya nga, hindi, sa totoo lang ako, pabor din ako dun sa kagustuhan ni Atty. Topacio, no? Na talagang dapat hindi yung katulad niya nila bunuan na, alam mo na, pero alam niyo, sobra talaga tayo nagtataka rin talaga no? Pero hanggang ngayon, si bunuan nandyan pa rin. Ang masama nito, etong Blue Ribbon Committee,
Pero kahit papaano, ang maganda dito sa isinasagawang Senate hearing, nalalaman talaga natin kung sino talaga, 'di ba? So, lumalabas sa taong bayan. Ang masama dito, dapat ina-actionan na ng Pangulo na sampahan ng pananagutan yung mga taong involved dito sa yung involved dito sa tawag dito sa flood control issue. Kaso itinutumbok na nga ng iba at halatang halata na involved nga ang DPWH Secretary Bunuan dito sa flood control issue, pero hindi naman in-actionan ni Marcos Jr. Sabi nila, may mga senator pa nga na nagre-request na umalis na etong si Bunuan. So sabi naman ni Bunuan, pag inalis ako ni Pangulong Bongbong Marcos, so bakit ngayon hindi pa rin siya inaalis? Yun yung katakataka dyan. At hindi rin masagot-sagot ng administrasyong Marcos bakit hindi nila ginagawa. Hindi ho, ulitin ko, hindi ho matutugunan or re-resolba ang problema sa flood control ng pagpunta ni Marcos Jr. sa mga distrito na walang flood control or mga sira-sirang flood control. Kinagandahan niyan, manahimik siya sa palasyo, mag-imbestiga siya. Una-una, sayang, 4 billion ng confidential fund mo, hindi mo ginagalaw. Hindi mo pinapagalaw para para imbestigahin yung issue sa flood control. Sabihin na natin gumastos ka ng 1 billion para lang maimbestigahan yung tawag dito, yung flood control. Tapos yan. Kaso wala, wala hanggang ngayon puro lang angry, galit daw siya, galit ka pala hanggang ngayon, wala ka namang ginagawa. So ito na nga yung sinasabi ko na pinaka iniingat-ingatan na ebidensya ni Martin Romualdez at ni Saldico ay ibinigay na di umano kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanong, aaksyonan niya kaya to? Ayan ang malaking katanungan. So ito, panoorin natin ang balitang ito. Nagsumite ng ebidensya si Baguio City Mayor Benjamin Magalong kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa overprice umanong flood control projects. Sabi ni Magalong sa programang Ted Filon, DJ Chacha, nagulat ang Pangulo sa pinakita niyang mga dokumento. Laman nito mga presyo, disenyo at litrato ng mga questionable umanong flood control projects tulad ng isang rock netting na umabot daw sa mahigit 12,000 pesos per square meter. Handa raw ang alkalde na bigyan ng kopya ang kamera ng mga dokumentong hawak niya. Pinakita ko pa yung ibang mga figures, pinakita ko rin sa kanya yung actual na itsura sa kalsada. Talagang, kita mo talaga yung galit niya, Sir Ted. Galit talaga siya at talagang very, very disappointed siya. Sana nga talaga. Sana aksyonan niyan ni Marcos Jr. yung mga ebidensya na ibinigay mo. Ewan ko kung aksyonan niyan. Yan ang pinaka-ingat-ingatan ata ni Saldico at ni Romualdez na ebidensya. Yari sila dyan. So abangan na lang natin. Abangan na lang natin ang mga susunod na pangyayari dito sa usapang flood control. Ang pinakatanong na hanggang ngayon, narito po ang Soko. Gawa ko na yung boses ni Soko, Narito po ang isang katanungan. Na kung nasaan na nga ba si Saldico? Asan na ba si Saldico, no? Oh, I miss you, Saldico. Where are you? Dito na flood control. Saldico, asan ka na? Hindi kang papakita, wala mo lang paramdam Anak ng teteng, paramdam kayo ba? Baka totoo yung balita na tsugi ka na. So yan mga marateros, mga kabiyayan, nung may kokomento nyo dito sa mga napag-usapan natin ngayong araw na ito dito sa video na to. At please, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang di po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Babasahin ko po ang mga comment nyo dyan, kaya comment nyo na ang inyong komento dito. At kung anong mga... pakipollow na rin po pala ang aking Facebook page na Jay Guevara. Nalagyan ko pala ng 2.0 yun kasi may Jay Guevara ako dating Facebook account Baka dun kayo mag-follow. Sayang naman, no?
So yun, ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.